Sa gitna ng malakas na ulan, itinapon ni Javier ang sako ng mga gamit ni Sofia sa putikan. Wala kang silbi. Alis. Sigaw niya habang nakayakap sa kanya ang kabit niyang si Bella. 12 taon ang pagsisikap, 12 taon ang pagtitiyaga sa likod ng mga disenyo niya. Lahat ay itinapon na parang basura. Pero hindi alam ni Javier, ang babaeng itinapon niya sa putik, ang tanging pundasyong humahawak sa kanyang tagumpay. Matapos ang lahat, makakayanan pa ba ni Sofia na bumangon o tuluyan na siyang lalamunin ng pait ng kahapon? Pirmahan mo ang papel na yan, Sofia. You are officially terminated from Navarro Construction. Simula sa araw na ito, wala ka ng kinalaman sa kumpanya at wala ka na ring puwang sa buhay ko. Ang tinig ni Javier ay tila isang malamig na talim na bumaon sa puso ni Sofia. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng mainit na kape na dinala niya para sa asawa. Magdamag siyang hindi natulog upang tapusin ang final structural report para sa Grand Estate Project, ang proyektong mag-aakyat kay Javier sa rurok ng tagumpay. Ang bawat linya, bawat kalkulasyon, at bawat solusyon sa mga komplikadong bitak ng pundasyon ay galing sa utak ni Sofia habang si Javier ay himbing na natutulog sa kanilang silid. Ngunit heto ang asawa, nakatayo sa likod ng malaking desk na siya mismo ang pumili, kasama ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida na tila linta kung kumapit sa braso nito. Dahan-dahang binitawan ni Sofia ang baso sa lamesa. Hindi niya maramdaman ang init ng kape na tumatapon sa kanyang mga daliri dahil mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Javier, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking pinangakuan siyang sasamahan sa hirap at ginhawa noong sila ay nagsisimula pa lamang sa isang maliit na kwarto sa gilid ng Riles. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero, isang lalaking nabulag na ng kinang ng salapi at ng mapanlinlang na pabango ni Bella. Javier, anong ibig sabihin nito? Ang proyektong yan, ako ang gumawa niyan. 12 taon, Javier. 12 taon kitang binuo. 12 taon kong ibinigay ang lahat para maging Sir Javier ka sa mata ng lahat. Ang pabulong na wika ni Sofia, ang kanyang boses ay paos at tila malapit ng mabasag. Tumawa ng mahina si Bella, isang tunog na puno ng pangungutya na nagpataas ng balahibo ni Sophie. Poor Sofia, masyado ka kasing naniwala na kailangan ka ni Javier. Look at yourself in the mirror, dear. Mukha kang katulong na naligaw sa opisina. Hindi kailangan ng isang matagumpay na lalaki ang isang babaeng amoy blueprints at kape. He needs someone who matches his status. At tungkol sa kumpanya, sa papel, si Javier ang architect. Ikaw? You're just a ghost. And it's time for the ghost to vanish. Lumingon si Javier kay Bella nang may paghanga bago muling hinarap ang asawa ng may pandidiri. Huwag mong isumbat sa akin ang 12 taon na yon, Sofia. Pinakain kita, binihisan kita. Utang na loob mo sa akin na hindi ka na naglalabas sa ilog gaya ng ginagawa ng nanay mo. Pero tapos na ang panahon ng pagiging charity case mo. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na bago ko patawagin ang security. Ang bawat salita ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang silid na dati ay puno ng kanilang mga pangarap ay naging isang malamig na korte kung saan si Sofia ang hinatulan ng parusang hindi niya kailanman ginusto. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sakit, ang tanging imaheng pumasok sa kanyang isip ay ang kanyang nanay Rosa, ang matandang babaeng nagbenta ng kanyang huling piraso ng lupa. Para lamang matapos ni Sofia ang kanyang pag-aaral, ang inang naniwalang mapupunta ang kanyang anak sa isang mabuting lalaki. Hindi na naghintay si Sofia na itaboy pa siya ng mga gwardya. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang tuhod, lumabas siya ng silid, bitbit ang kanyang luma at kupas na bag. Ngunit ang unang kusok ay simula pa lamang. Pagdating niya sa kanilang tahanan, ang tahanang itinuring niyang santuwaryo,
Nadatnan niya ang isang malaking truck sa tapat ng pinto, ang kanyang mga lumang cabinet, ang mga libro ni Nanay Rosa, at maging ang mga simpleng kagamitan sa kusina ay walang pakundangan na itinatambak sa gilid ng kalsada habang nagsisimulang pumatak ang ulan. "Sofia! Anak!" Ang tinig ng kanyang ina ay puno ng takot at pighati. Nakita ni Sofia si Nanay Rosa na nakaupo sa isang basang karton. Yakap-yakap ang litrato ng yumaong ama ni Sofia. Isang lalaking nakauniporme ng kumpanya ang lumapit sa kanila at nag-abot ng isang dokumento. "Pasensya na po, Ma'am Sofia. Utos po ni Sir Javier. Ang bahay na ito ay nakapangalan na sa kanya at naisangla na niya sa bangko. Kailangan niyo na raw pong lisanin ang property ngayong hapon din." Tumigil ang mundo ni Sofia. Ang ulan ay lumalakas. Tila nakikiramay sa baha ng luha na hindi na niya kayang pigilan. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng ibinigay ang lahat para sa kanya, na ngayon ay nanginginig sa lamig at kahihiyan sa harap ng kanilang mga kapitbahay. Sa sandaling iyon, ang pag-ibig na itinangin niya ng higit sa isang dekada ay tuluyan ng naging abo. Paano mo haharapin ang bukas kung ang pundasyong binuo mo ng buong katapatan ay gumuho sa isang iglap dahil sa kamay ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay? Hanggang kailan mananatiling pikit ang langit sa sigaw ng isang pusong ninakawan ng dangal at tahanan? Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa bubong ng lumang waiting shed ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Sofia. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, tanging ang mahinang ubo ni Nanay Rosa ang narinig niya. Isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Nakasandal ang matanda sa mga basang karton. Yakap ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanilang damit. Ito na lang ang natira sa kanila. Ang 12 taon ng pagsisikap ni Sofia ay naglaho na parang usok at ang tanging kapalit ay ang pait ng lansangan. Dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang noo ng kanyang ina. Napaso ang kanyang palad sa tindi ng init nito. "Nay, kailangan nating pumunta sa ospital. Mataas ang lagnat niyo." Ang nanginginig na sabi ni Sofia habang sinusubukang balutin ng kanyang manipis na jacket ang nangangatog na katawan ng ina. Ngunit alam niya ang katotohanan. Ang kanyang pitaka ay kasing rito ng kanyang pag-asa. Sinubukan niyang i-access ang kanilang joint account sa kanyang cellphone, ngunit bawat subok niya ay nauuwi sa mensaheng invalid password. Binura na siya ni Javier sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, pati na ang perang siya naman ang nagpagal para kitain. Sa loob ng pampublikong ospital, ang amoy ng disinfectant at ang ingay ng mga taong nagdurusa ay tila sumasakal kay Sofia. Nakaupo siya sa isang matigas na silya habang hinihintay ang tawag ng doktor. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina ay wala ng malay. Ang muka ay maputla at ang paghinga ay mababaw. Nang sa wakas ay tawagin ang kanilang pangalan. Hindi gamot ang ibinigay sa kanya, kundi isang piraso ng papel. Isang listahan ng mga kailangang bayaran bago maipasok sa ward ang kanyang ina. "Miss, baka pwedeng makiusap. Bukas na bukas din ay gagawa ako ng paraan. Kailangan lang talagang maasikaso ang nanay ko." Ang pagsusumamo ni Sofia sa babaeng nasa billing counter. Ang kanyang mga mata ay namamaga na sa pag-iyak. At ang kanyang boses ay tila isang piping hiling sa gitna ng kawalan. Ngunit ang babae, hinamo, ay hindi man lang tumingin sa kanya. Abala ito sa pag-aayos ng mga papeles na tila mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. "Pasensya na po, ma'am. Policy po ng ospital. Kailangan ng down payment para sa mga laboratory test at gamot. Marami pong naghihintay sa pila." Ang malamig na sagot nito. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Sofia. Dito niya naramdaman ang tunay na bigat ng pagiging mahirap. Ang katotohanang sa mundong ito, ang halaga ng buhay
ay nakadepende sa kapal ng iyong pitaka. Lumabas si Sofia sa pasilyo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Sumandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng mga estranghero, hinayaan niyang dumaloy ang kanyang mga luha. Naalala niya kung paano niya binigyan si Javier ng pinakamahal na relo noong nakaraang buwan. Isang relong katumbas na sana ng pambayad sa ospital ngayon. Ibinigay niya ang lahat sa isang taong ang tanging ibinalik sa kanya ay kawalan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa una ay ayaw niya itong sagutin, ngunit tila may nagtulak sa kanya na pindutin ang berdeng button. Hello? Is this Sofia Navarro, the lead project manager of the Grand Estate? Isang baritono at seryosong boses ng isang lalaki ang narinig niya sa kabilang linya. Hindi ito si Javier. Hindi rin ito ang sinuman sa mga tauhan sa kumpanya. Napatigil si Sofia. Ang pagbanggit sa kanyang tunay na titulo, ang titulong ninakaw sa kanya, ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang diwa. Si Sofia nga po ito. Sino po sila? I'm Mr. Arnaldo, the primary investor of the project you were working on. I've been reviewing the structural blueprints you submitted before you were, let's just say before the changes in management. May malaking problema tayong nakita sa mga bagong kalkulasyon na ipinadala ni Javier. Nothing is making sense, and the construction is starting to tilt. Sofia, ikaw lang ang nakakaalam ng tunay na disenyo nito. I need you to meet me right now. Napatingin si Sofia sa pintuan ng emergency room kung saan naroon ang kanyang ina. At pagkatapos ay sa screen ng kanyang cellphone. Ito na ba ang pagkakataong hinihintay niya o isa lamang itong panibagong patibong na inihanda ng tadhana? Ngunit bago pa siya makasagot, isang nurse ang patakbong lumabas mula sa silid ng kanyang ina. Miss Navarro, ang pasyente niyo, bumababa ang oxygen level. Kailangan nating ilipat sa ICU. Ang mundo ni Sofia ay tila huminto. Sa isang kamay ay ang tawag na maaring maging susi sa kanyang pagbangon at sa kabilang banda ay ang nag-aagaw buhay na rason ng kanyang pagsisikap. Ano ang gagawin mo kung ang tanging paraan para iligtas ang taong mahal mo ay ang bumalik sa mundong pilit kang winasak? Ang bawat hininga ni Nanay Rosa na dinadaan sa makinang nagpapanatili sa kanyang buhay ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Sofia. Nakatayo siya sa labas ng glass window ng ICU, pinagmamasdan ng kanyang ina na nakatali sa mga tubo at kable. Ang tunay na kalaban ni Sofia sa gabing ito ay hindi lamang ang kamatayan, kundi ang kawalan ng pera na siyang tanging paraan upang manatiling gumagana ang mga makinang iyon. Sa kabila ng kanyang panghihina, nilakasan ni Sofia ang kanyang loob na pindutin ang numero ni Javier. Umaasa siya na sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa nito, may natira pang kahit katiting na konsensya sa puso ng lalaki para sabihanan na itinuring siyang tunay na anak. Matapos ang maraming pagsubok, sa wakas ay sinagot ni Javier ang tawag. Ngunit imbes na boses ng pag-aalala, ang narinig ni Sofia ay ang malakas na tugtugan at ang tawanan ng mga taong nagsasaya. Javier, nakikiusap ako. Si nanay, nasa ICU siya. Kailangan ko lang ng pambayad sa paunang deposito. Kahit ibawas mo na lang sa lahat ng pinagtrabahuhan ko sa kumpanya, please. Ang boses ni Sofia ay basag. Puno ng pagsusumamo na handang lumuhod sa harap ng telepono. Sofia, hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ang pera ng kumpanya ay hindi mo personal na alkansya. At si Nanay Rosa, hindi ko na siya responsibilidad. Nagbigay na ako ng babala sa'yo, di ba? You're on your own now. Huwag mo akong gambalain sa mahalagang gabi ko dahil lamang sa drama mo. Ang malamig na sagot ni Javier bago nito tuluyang pinutol ang linya. Ang katahimikang sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Napasandal si Sofia sa pader. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakuyom. Hindi siya pwedeng sumuko. Lumabas siya ng ospital
Bit-bit ang huling pag-asa na baka may makuha siyang tulong sa ilang mga kaibigang itinuring niyang pamilya noong nasa kumpanya pa siya. Naglakad siya sa gitna ng syudad. Ang kanyang mga sapatos ay basang-basa pa rin mula sa ulan kanina. Huminto siya sa tapat ng isang marangyang restaurant, ang Le Diamant, kung saan madalas silang kumain ni Javier nung maayos pa ang lahat. Doon, sa kabila ng malaking salamin, nakita niya ang isang pamilyar na imahe. Si Javier, suot ang suit na binili ni Sofia para sa kanyang kaarawan, ay masayang nagtataas ng baso ng wine. Katabi niya si Bella na nagniningning sa kanyang mga alahas. Ang bawat tawa nito ay tila isang insulto sa bawat patak ng luha ni Sofia. Sila ay nagdiriwang para sa tagumpay ng Grand Estate Project. Ang proyektong si Sofia ang nagpundar. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang matalim na kutsilyo. Sa loob, may init, masasarap na pagkain at halakhak. Sa labas, naroon si Sofia amoy ospital, basang-basa at nagugutom, habang pinapanood ang lalaking nagnakaw ng kanyang buhay na tinatamasa ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa gilid ng kalsada, malapit sa restaurant, may isang matandang lalaking nagtitinda ng kwek-kwek at fishball. Ang usok mula sa kawali ay humahalo sa malamig na hangin. Lumapit si Sofia, hindi para kumain, kundi dahil nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Mang Teroy, ang dating utility worker sa kumpanya ni Javier na tinanggal din ng walang sapat na dahilan. Ma'am Sofia, kayo po ba iyan? Ang gulat na tanong ni Mang Teroy habang mabilis na nag-aabot ng isang baso ng tubig. Dito, sa tabi ng isang hamak na kariton sa gilid ng lansangan, natagpuan ni Sofia ang malasakit na ipinagkait sa kanya ng sariling asawa. Kinuha ni Sofia ang sandok at tinulungan si Mang Teroy sa pag-aayos ng mga tinda. Isang paraan upang makalimutan sandali ang hapdi sa kanyang puso. Ngunit ang tadhana ay may masakit na biro. Bumukas ang pinto ng marangyang restaurant at lumabas sina Javier at Bella, napapalibutan ng mga bango at tawanan. Napahinto sila sa tapat ng karito ni Mang Teroy habang hinihintay ang kanilang valet. "Look, Javier, isn't that your brilliant project manager?" Ang malakas na pangungutya ni Bella habang itinuturo si Sofia na may hawak na plastic ng fishball. From blueprints to fishballs, bagay na bagay sa iyo ang amoy ng kalsada, Sofia. Tiningnan ni Javier si Sofia ng may matinding pandidiri na tila ba isa itong maduming mantsa sa kanyang magandang gabi. "Sinabi ko na sa iyo, Sofia, without me, you are nothing. Ngayon, nakita mo na kung saan ka nararapat." Kumuha si Javier ng 1,000 piso mula sa kanyang pitaka at binitawan ito sa lapag, sa tapat ng mga paa ni Sofia. "Iyan, pambili mo ng marangal na damit. Huwag kang tatayo. Sa tapat ng restaurant na kinakainan ko, nakakawala ng gana ang itsura mo." Hindi gumalaw si Sofia. Hinayaan niyang manatili ang pera sa putikan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay biglang nagningning sa isang matinding determinasyon. Ang bawat salita ni Javier ay nagsilbing semento na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Ang pera sa putik, Javier, ay madaling linisin, pero ang kaluluwang kasing dumi ng sayo. Kahit anong yaman, hindi kayang takpan ang baho ng pagkatao mo. Ang mahinahon, ngunit mariing sagot ni Sofia. Habang papaalis ang sasakyan ni na Javier, isang itim na van ang huminto sa tapat ni Sofia. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mr. Arnaldo, ang investor na tumawag sa kanya kanina. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. "Sofia, salamat at nahanap kita." Nagkamali ang mga tauhan ni Javier. Ang main support beam ng building ay nagsisimulang mag-crack. Kung hindi mo ito maaayos sa loob ng 24 na oras, babagsak ang buong proyekto at makukulong ang lahat ng involved. "Sofia, ang buhay ng mga manggagawa ay nakasalalay sa'yo. Sasama ka ba?" Tumingin si Sofia sa direksyon ng ospital at pagkatapos ay sa itim na van. Ang desisyong ito ay hindi lamang para sa kanyang karera, kundi para sa buhay ng kanyang ina. Ngunit bago siya makahakbang, nakita niya ang isang pamilyar na figura sa di kalayuan, si Bella,
na palihim na nakikipag-usap sa isang lalaking may dalang envelope, isang lalaking kilala ni Sofia bilang karibal na kontraktor ni Javier. Ano ang lihim na itinatago ng babaeng sumira sa kanyang pamilya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Sofia upang bawiin ang lahat sa gitna ng nagbabadyang trahedya? Sofia, hindi na ito tungkol sa inyong dalawa ni Javier. 500 manggagawa ang natutulog sa loob ng barracks sa ilalim ng gusaling yan. Kapag bumagsak ang pundasyon, 500 pamilya ang mawawalan ng ama. Ang mga salita ni Mr. Arnaldo ay tila isang malamig na tubig na nagpabaling sa atensyon ni Sofia mula sa kanyang sariling hapdi. Sa loob ng itim na van, ang bawat hininga ni Sofia ay mabigat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa paghawak ng lapis at ruler. Ang mga kamay na ngayon ay may bahid ng uling mula sa kariton ni Mang Teroy. Sa isang dako, naroon ang pagnanais na makitang bumagsak si Javier. Ngunit sa kabilang dako, naroon ang kanyang profesionalismo at ang buhay ng mga taong walang kinalaman sa kasamaan ng kanyang asawa. Gagawin ko ito, Mr. Arnaldo. Pero sa isang kondisyon, ang mariing sabi ni Sofia habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng investor. Bayaran niyo ang buong deposito para sa ICU ng nanay ko. Ngayon din. At kailangan ko ng garantiya na hindi makikialam si Javier sa gagawin kong inspeksyon. Hindi nagatubili si Arnaldo. Isang tawag lang ang ginawa nito at sa loob ng ilang minuto, nakatanggap si Sofia ng mensahe mula sa ospital na kumpirmadong bayad na ang lahat. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang puso, ngunit pinalitan ito ng isang matinding kaba. Papasok siya sa teritoryo ng taong kumuha ng lahat sa kanya. Pagdating nila sa construction site ng Grand Estate, ang kadiliman ng gabi ay pinalakas ng mga dambuhalang floodlights. Ngunit sa likod ng liwanag na yon, nakikita ni Sofia ang katotohanan. Ang mga bitak sa pangunahing haligi ay hindi lamang simpleng pagkakamali sa disenyo. Habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa basement, naramdaman niya ang panginginig ng lupa sa bawat hakbang ng mabibigat na makinarya. Naroon si Javier sa gitna ng site, nakasuot ng kanyang mamahaling puting hard hat na wala pang kahit isang dumi. Mukhang pagod na ito at balisa, sinisigawan ang mga engineer na tila ba ang lakas ng boses ay sapat na upang patigasin ang lumalambot na semento. Wala ba kayong silbi? Sabi ko dagdagan niyo ang suporta. Hindi pwedeng malaman ng media ito. Ang bulyaw ni Javier, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at takot. Mula sa anino, lumabas si Sofia. Ang kanyang presensya ay tila isang multo na nagpatahimik sa buong paligid. Ang tunog ng kanyang mga luma at sirang sapatos sa ibabaw ng mga bakal ay naging sentro ng atensyon. Nang makita siya ni Javier, ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang nakakalokong tawa. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Pumunta ka ba rito para mamalimos muli? O baka naman gusto mong makita kung gaano kaganda ang gusaling iniwan mo? Ang pangungutya ni Javier, bagaman bakas sa kanyang boses ang kaba, hindi siya sinagot ni Sofia. Sa halip lumapit siya sa isa sa mga main support beams. Dahan-dahan niyang hinaplos ang magaspang na semento. Ramdam niya ang lamig at ang tila pagdurugo ng tubig mula sa loob ng haligi. Kumuha siya ng isang maliit na pait mula sa tool belt ng isang manggagawa at bahagyang tinuklap ang ibabaw na bahagi. Doon ay nakita niya ang nakapanlulumong katotohanan. Ang mga bakal na ginamit, ang rebar, ay hindi ang high-grade steel na inilagay niya sa orihinal na listahan. Ang mga ito ay manipis, kinalawang, at substandard. Naalala ni Sofia kung paano siya nagpuyat para piliin ang pinakamahusay na supplier, ngunit mukhang pinalitan ito ni Javier upang makatipid at maibulsa ang sobrang pera. Nang pait ang bumangon sa kanyang alaala. Naalala niya ang bawat gabing tiniis niyang magutom para lang matiyak na may sapat na pondo para mapanatiling ligtas ang gusaling ito. Ngayon, ang gusaling itinuring niyang
Parang sariling anak, ay unti-unting sinisira ng mismong taong dapat sana'y kasama niya sa pagprotekta rito. Javier, pinalitan mo ang mga materyales, ang mahinahong sabi ni Sofia, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang gusaling ito ay hindi tatagal ng isa pang linggo. Ang bigat ng itaas na palapag ay dahan-dahang dudurog sa basement na kinalalagyan natin ngayon. Tumawa si Javier ng malakas, isang tawang pilit na itinatago ang takot. Nasisiraan ka na ng bait. Sinisiraan mo lang ang kumpanya dahil tinanggal kita. Magaling ang mga bagong supplier na kinuha ni Bella. Mas mura, pero pareho lang ang kalidad. Hindi, Javier. Inilagay mo ang buhay ng mga taong ito sa isang bitag. Ang sagot ni Sofia habang itinuturo ang mga manggagawang nakikinig. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malalim na tunog ng pag-uga ang nanggaling sa kailaliman ng lupa. Hindi ito onomatopeya, kundi ang aktwal na paggalaw ng mga dambuhalang tipak ng semento na nagsisimulang maghiwalay. Ang alikabok ay nagsimulang mahulog mula sa kisame at ang mga floodlights ay panandaliang kumisap. Biglang tumakbo si Bella papasok sa site. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Javier, ang mga inspectors mula sa City Hall. Nandyan na sila sa gate. Kailangan nating itago ang mga dokumento sa bodega. Ngunit bago pa makakilos si Javier, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga scaffolding ang narinig sa itaas na bahagi. Isang manggagawa ang sumigaw. Guguho na ang side B. Takbo! Sa gitna ng kaguluhan, imbes na tumulong, ang unang ginawa ni Javier ay hilahin si Bella patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan ang kanyang mga tauhan at si Sofia sa loob ng nagbabadyang panganib. Ngunit bago sila makalabas, hinarangan sila ni Mr. Arnaldo kasama ang ilang mga pulis. Saan ka pupunta, Javier? Hindi pa tayo tapos. Ang malamig na sabi ng investor. Tumingin si Sofia sa paligid. Ang gusali ay nagsisimulang umiyak sa pamamagitan ng mga bitak na mabilis na kumakalat sa pader. Sa isang sulok, nakita niya ang isang batang manggagawa na naipit ang paa sa ilalim ng isang bumagsak na beam. Habang ang lahat ay nagkakagulo upang iligtas ang sarili nilang balat, naroon si Sofia, nakatayo sa gitna ng panganib, nahaharap sa isang desisyong magpapabago sa lahat. Hanggang kailan mo kayang protektahan ang isang gusaling itinatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, lalo na kung ang pagguho nito ang tanging paraan upang lumabas ang katotohanan? Huwag kang makialam sa taong yan, Sofia. Hayaan mo ang rescue team, umalis na tayo rito bago tuluyang gumuho ang kisame. Ang sigaw ni Javier ay puno ng takot. Hindi para sa buhay ng manggagawang naipit, kundi para sa sarili niyang kaligtasan. Habang ang alikabok ay dahan-dahang bumabagsak mula sa itaas, tila mga abong nanggaling sa isang nasusunog na pangarap, hindi natinag si Sofia. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang batang manggagawa, na hindi lalampas sa 20 taong gulang, ay nakatingin sa kanya nang may matinding pagsusumamo. Ang kanyang mukha ay puno ng semento at luha. Hindi ko siya iiwan, Javier. Kung naging tao ka lang sana kahit sandali, maiintindihan mo kung bakit. Ang mahinahong sagot ni Sofia habang mabilis na lumalapit sa bumagsak na scaffolding. Ginamit ni Sofia ang kanyang kaalaman sa estruktura ng gusali. Alam niya kung aling bahagi ang nagdadala ng pinakamabigat na tensyon. Sa halip na basta na lang hilahin ang bakal, inutusan niya ang 2 natitirang manggagawa na maglagay ng suporta sa kabilang bahagi upang hindi tuluyang bumagsak ang bigat sa paa ng biktima. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malalambot, ay gasgas na at may bahid ng dugo. Ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Sa sandaling mailabas ang bata, isang malalim na tunog ng pag-uga ng mga pader ang narinig. Tanda na ang gusali ay unti-unti nang sumusuko sa sarili nitong bigat. Nang makalabas sila sa ligtas na bahagi ng site, sinalubong sila ni Mr. Arnaldo at ng mga awtoridad. Ngunit bago pa makapagsalita ang investor,
Mabilis na hinila ni Javier si Sofia sa isang madilim na sulok, malayo sa pandinig ng iba. Ang mga mata ni Javier ay nanlilisik. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kaba. Sofia, makinig ka sa akin. Ang bulong ni Javier. Ang kanyang tinig ay tila ahas na naghahanap ng butas. Alam kong galit ka, pero isipin mo ang hinaharap. Kapag napatunayan nilang substandard ang mga materyales, hindi lang ako ang babagsak. Ang pangalang Navarro ay madudumihan. Sino pa ang magtitiwala sa isang architect na ang asawa ay nasangkot sa ganitong iskandalo? Kumuha si Javier ng isang selyadong envelope mula sa loob ng kanyang jacket at pilit na isinubsob sa mga kamay ni Sofia. Ito ang solusyon. May mga dokumento rito na nagsasabing ang pagkakamali ay nasa original na design. Ang design mo. Pirmahan mo ito, Sofia. Sabihin mo na nagkaroon ka ng maling kalkulasyon dahil sa pagod. In exchange, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng insurance claim ng kumpanya. 1,000,000 piso, Sofia. 1,000,000 piso para sa buhay ng nanay mo. Masasagip mo siya at makakapunta kayo sa Amerika para sa kanyang operasyon. Napatitig si Sofia sa envelope. 1,000,000 piso. Iyon ang halagang kailangan niya upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang ina, upang hindi na muling makaranas ng gutom at lamig sa kalsada. Ang alok ni Javier ay tila isang nakalalasong prutas, matamis tingnan, ngunit kayang pumatay ng dangal. Pinapapili mo ako, Javier? Ang katotohanan o ang buhay ng nanay ko? Ang tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Hindi, Sofia. Pinapapili kita kung gusto mo bang mabulok sa hirap o mamuhay ng marangal kasama ang nanay mo sa ibang bansa. Huwag kang maging tanga. Ang prinsipyo ay hindi nakakabusog. Ang katotohanan ay hindi makakapagpagaling sa nanay mo. Ang pangungutya ni Javier. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Sofia. Tila ba ito ay isang ari-ariang kailangan niyang kontrolin? Sa sandaling iyon, lumapit si Bella. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kagandahan, kundi puro takot at puot. Bilisan mo na, Javier. Papunta na rito ang media. Kailangan na nating umalis. Tumingin si Sofia kay Javier at pagkatapos ay sagusaling unti-unting gumuguho sa likuran nito. Naalala ni Sofia ang turo ng kanyang nanay Rosa. Ang taong walang paninindigan ay parang bahay na itinayo sa buhangin, madaling itumba ng hangin. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang envelope sa harap ni Javier. Ngunit sa halip na pirmahan, dahan-dahan niyang pinunit ang mga dokumento sa maliliit na piraso at hinayaang liparin ng hangin patungo sa putikan. Ang buhay ng nanay ko ay hindi mo pag-aari, Javier. At ang dangal ko, hindi mo kayang bilhin kahit ng lahat ng kayamanang ninakaw mo. Ang mariing sabi ni Sofia. Bago pa makasagot si Javier, isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan ang narinig sa labas ng gate. Ang mga floodlights ng mga news van ay tumama sa kanila. Kasunod ang pagbaba ng mga pulis na may dalang warrant of arrest. Ngunit ang hindi alam ni Sofia, sa likod ng galit ni Javier ay may mas matindi pang banta. Habang dinadampot ng mga pulis ang asawa, may ibinulong si Javier na nagpalamig sa dugo ni Sofia. Akala mo ba panalo ka na? Tandaan mo, Sofia, hawak ko pa rin ang titulo ng lupa ng kumpanya kung saan nakatira ang lahat ng pamilya sa inyong komunidad. Kapag bumagsak ako, sasama ko silang lahat sa impyerno. Naniga si Sofia sa kanyang kinatatayuan. Ang tagumpay na akala niya ay malapit na, ay tila isang panibagong simula ng isang mas malaking laban. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Sofia para sa katarungan, kung ang bawat hakbang niya ay may kapalit na buhay ng mga taong umaasa sa kanya? Ang bawat hakbang ni Sofia pabalik sa komunidad ng San Roque ay tila paglalakad sa isang alaala na pilit niyang nabaon sa limot noong panahong asawa pa siya ng isang tanyag na architect. Ang amoy ng sunog na uling mula sa mga nagluluto ng hapunan, ang ingay ng mga batang naglalaro
sa makipot na eskinita at ang dampi ng mahalumigmig na hangin mula sa kalapit na estero. Lahat ng ito ay sumalubong sa kanya ng may halong pait at ginhawa. Ngunit sa likod ng pamilyar na ingay, naroon ang isang mabigat na katahimikan ng pangamba. Ang banta ni Javier ay hindi biro. Ang mga puting papel na may selyo ng korte ay nakapaskil na sa ilang mga haligi ng kuryente. Nagbabadya ng demolisyon sa loob ng 30 araw. Dahan-dahang pumasok si Sofia sa kanilang maliit na bahay na gawa sa tagping-tagping kahoy at yero. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bombilya, nakita niya si Nanay Rosa na nakaupo sa isang lumang tumba-tumba. Bagaman nakalabas na ito sa ospital, salamat sa tulong ni Mr. Arnaldo, bakas pa rin sa mukha ng matanda ang labis na panghihina. Ang bawat paghinga nito ay may kasamang mahinang huni, isang paalala na ang kalusugan nito ay kasing rupok ng kanilang tinitirhan. Anak, totoo ba ang sabi nila? Na wala na tayong matitirhan dahil sa galit ni Javier sa'yo? Ang tanong ni Nanay Rosa, ang kanyang mga kamay na kulubot ay nanginginig habang hinahawakan ang laylayan ng kanyang duster. Lumuhod si Sofia sa harap ng kanyang ina at hinawakan ang mga kamay nito. Nay, huwag kayong mag-alala. Hanggat humihinga ako, hindi ko hahayaang mawala ang bubong sa itaas ng inyong ulo. Ang laban ni Javier ay laban ko at hindi ko hahayaang madamay ang mga taong wala namang kasalanan. Ang namagitan sa kanila nang kumuha si Sofia ng isang palanggana ng maligamgam na tubig upang linisin ang mga paa ng kanyang ina. Habang dahan-dahang pinupunasan ni Sofia ang mga gasgas sa balat ni Nanay Rosa gamit ang isang lumang bimpo, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagsisilbi. Ang mga kamay niyang dati ay puro pira-pirasong alahas at mamahaling losyon ang hawak, ngayon ay amoy sabon na panlaba at lupa. Ngunit sa loob ng simpleng tagpong ito, nahanap ni Sofia ang kapayapaang kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng marangyang mansyon ni Javier. Kinabukasan, lumabas si Sofia upang tipunin ang kanyang mga kapitbahay. Sa gitna ng basketball court na puno ng mga butas, humarap siya sa mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang pagkakaisa. Naroon si Mang Teroy, na ngayon ay tila leader ng kanilang grupo. Mga kasama, alam nating lahat ang banta. Pero si Sofia ay narito na. Siya ang utak ng kumpanyang kumuha sa lupang ito at siya rin ang nakakaalam kung paano tayo mananatili rito. Ang sigaw ni Mang Teroy, bagaman bakas sa boses nito ang kawalan ng katiyakan. Sinimulan ni Sofia ang pagbalangkas ng isang plano. Hindi niya kailangan ng mga dambuhalang makinarya. Kailangan niya ng mga kamay na handang magtrabaho. Ginamit niya ang kanyang huling natitirang pera upang bumili ng ilang piraso ng tabla, pako at semento. Itinuro niya sa mga kabataang walang trabaho kung paano ayusin ang mga pundasyon ng kanilang mga bahay upang maging ligtas sa baha. Sa bawat pako na ibinabaon sa kahoy, tila itinatayo rin ni Sofia ang kanyang sariling pagkatao mula sa pagkakadurog. Habang abala si Sofia sa pagguhit ng isang blueprint para sa isang communal drainage system sa ibabaw ng isang lumang plywood, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang lalaking may uban na ang buhok, suot ang isang kupas na polo shirt at may bitbit na lumang leather bag, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang paraan ng paghawak mo sa lapis ay hindi pangkaraniwang karpintero. Ang bawat linya mo ay may sinusunod na structural integrity, ang sabi ng lalaki sa isang baritonong boses na puno ng karanasan. Napatigil si Sofia at tumingin sa lalaki. Sino po sila? Ako si Mateo, isang retiradong civil engineer. Matagal na akong nakatira sa dulo ng eskinita na ito. Tahimik na pinapanood ang mundong nagbabago. Pero sa loob ng 40 taon ko sa industriya, ngayon lang ako nakakita ng isang babaeng kayang magdisenyo ng pag-asa sa gitna ng isang squatters area. Ang sagot ng lalaki, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa paghanga. Binuksan ni Mateo ang kanyang bag at inilabas ang isang set
ng mga lumang architectural tools na nagniningning pa rin sa kabila ng kalumaan. Sabi nila, ang kumpanya ni Javier ay guguho na dahil sa kawalan ng isang mahusay na pinuno. Sofia, alam ko kung sino ka. At alam ko rin na ang laban mo sa kanya ay hindi lang tungkol sa lupang ito. Kung gusto mong itayo ang sarili mong kumpanya, ang kumpanyang tunay na may puso, handa akong tumulong sa'yo. Napako si Sofia sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkakataong ito ay tila isang hulugang langit. Ngunit bago pa siya makasagot, isang itim na SUV ang huminto sa dulo ng kalsada. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, isang abogado ni Javier. Miss Navarro, narito ako para ihatid ang pinal na abiso. Bukas ng umaga, darating ang mga bulldozers. Mayroon na kaming court order para gibain ang lahat ng ilegal na estruktura. Sa lupang ito, kabilang na ang bahay ng iyong ina. Wala nang makakapigil sa amin. Ang mundo ni Sofia ay tila muling nyanig. Tumingin siya kay Mateo, sa kanyang ina na nakasilip sa bintana, at sa mga kapitbahay na nagsisimula nang magkagulo sa takot. Isang gabi na lang ang natitira sa kanila. Paano mo lalabanan ang mga dambuhalang bulldozer kung ang tanging sandata mo ay ang iyong talino at isang retiradong engineer na may bitbit na lumang gamit? At ano ang gagawin ni Sofia kung malaman niyang ang pagdating ng mga bulldozer ay may kinalaman sa isang lihim na transaksyon ni Bella na hindi alam ni Javier? Huling gabi na ninyo ito sa ilalim ng bubong na ito. Sofia, siguraduhin mong nakaimpake na ang lahat dahil hindi titigil ang mga bulldozer kahit may tao pa sa loob. Ang tinig ng abogado ni Javier ay tila isang hatol na walang habas na pumupunit sa katahimikan ng gabi. Habang nakatayo si Sofia sa gitna ng makipot na daan ng San Roque, nararamdaman niya ang mga mata ng kanyang mga kapitbahay, mga matang puno ng takot, pag-asa, at panunumbat. Ang bawat hininga ng gabi ay tila bumibigat, dala ang amoy ng luma at basang kahoy na sa loob ng ilang oras ay magiging ganap na basura. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang luma at kalawanging martilyo, ang tanging sandata niya laban sa dambuhalang kumpanyang nagnanais na lamunin ang kanilang dangal. Pumasok si Sofia sa loob ng kanilang tahanan at nadatnan si Mateo na nakatitig sa mga lumang papeles sa ibabaw ng hapagkainan. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa kanya, sa kanyang seryosong mukha. Ang namayani sa pagitan nila nang iabot ni Mateo kay Sofia ang isang baso ng mainit na tsaa na gawa sa pandan. Uminom ka muna, anak. Ang laban bukas ay hindi lang para sa mga pader, kundi para sa kaluluwa ng lugar na ito. Ang mahinahong sabi ng matanda. Sa simpleng pagdampi ng mainit na baso, sa kanyang nanginginig na palad, naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang lakas. Isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan ni Javier. Mateo, may nahanap ba tayo? May paraan ba para mapigilan ang demolisyon? Ang pabulong na tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay paos dahil sa maghapong pagtatrabaho. Itinuro ni Mateo ang isang maliit na marka sa lumang mapa ng lupain. Ang titulong hawak ni Javier ay may isang malaking butas. Ang boundary ng lupaing ito ay nakadepende sa daloy ng kalapit na ilog. Ayon sa batas ng aming panahon, ang mga lupang nadadagdagan dahil sa accretion o ang dahan-dahang pag-anod ng lupa ay hindi automatikong napupunta sa may-ari ng titulo. Sofia, ang San Roque ay itinayo sa lupang iniluwa ng ilog, hindi sa lupang binili ni Javier. Sumikat ang araw ng may kasamang malakas na ugong ng mga makina. Ang dambuhalang mga bulldozer ay nakapila na sa bukana ng komunidad, tila mga gutom na hayop na naghihintay ng hudyat upang manira. Naroon si Javier sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, nakasalamin ng itim, pinapanood ang bawat kilos ng mga tao nang may ngiti ng tagumpay. Kasama niya si Bella na abala sa pag-aayos ng kanyang lipstick. Tila ba ang panunood ng pagkasira ng mga buhay ay isang libangan lamang? Simulan na ang paggiba. Ang utos ni Javier
Sa pamamagitan ng isang megaphone, ang unang bulldozer ay nagsimulang gumalaw. Ang maitim na usok mula sa tambutso nito ay bumabalot sa paligid. Ngunit bago pa tumama ang bakal na sandata ng sasakyan sa unang bahay, humarang si Sofia sa gitna ng kalsada. Nakasuot siya ng kanyang lumang hard hat. Hawak ang mga dokumentong nakuha nila ni Mateo. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na haligi na hindi kayang buwagin ng anumang unos. Hinto! Ang sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong San Roque, nagpatahimik sa mga makina. Javier, ang court order mo ay walang bisa sa particular na coordinate na ito. Ang lupang kinatatayuan namin ay hindi bahagi ng iyong titulo. Kung itutuloy mo ito, ikaw ang lalabag sa batas ng land ownership at accretion. Bumaba si Javier mula sa sasakyan. Ang kanyang muka ay puno ng puot at pagkabahala. Nasisiraan ka na ba ng bait, Sofia? Pinaglalaruan mo lang ang oras. Ipakita mo sa akin ang ebidensya. Habang nagtatalo ang dalawa sa harap ng nagkakagulong media at mga pulis, napansin ni Sofia ang isang kakaibang kilos mula kay Bella. Ang babae ay palihim na may tinatawagan sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa isang direksyon. Isang lalaking nakatayo sa di kalayuan na may dalang mga selyadong envelope. Ito ang lalaking nakita ni Sofia noong nakaraang gabi, ang karibal na kontraktor ni Javier. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagpreno ang narinig mula sa isang kotseng kararating lang. Lumabas si Mr. Arnaldo, kasama ang isang opisyal mula sa Bureau of Lands. Ang bawat hakbang nito patungo sa kanila ay tila nagdadala ng hatol ng tadhana. Javier, mukhang tama ang iyong dating asawa, ang sabi ni Mr. Arnaldo nang may kasamang matalim na tingin. Ngunit hindi lang yan ang dahilan kung bakit kami narito. May natanggap kaming ulat na ang pondo para sa demolition na ito ay galing sa mga nakaw na assets mula sa proyektong Grand Estate, assets na inilipat sa ilalim ng pangalan ng isang dummy corporation na pag-aari ni Bella. Naputla si Bella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang kanyang cellphone. Lumingon si Javier sa kanyang kasintahan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito na nauuwi sa matinding galit. Ano ang ibig sabihin nito, Bella? Akala ko ba ay pera mo ang ginagamit natin? Ang bulyaw ni Javier. Ang kanyang boses ay tila isang nabasag na kristal. Habang nagkakagulo ang mga kontrabida, lumapit si Sofia kay Nanay Rosa na ngayon ay nakatayo na sa pinto, pinapanood ang tagumpay ng kanyang anak. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang lihim na sulyap ang ibinigay ni Mateo kay Sofia. Isang sulyap na nagpapahiwatig na ang butas sa titulo ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo tungkol sa tunay na pagkatao ng ama ni Sofia. Paano haharapin ni Sofia ang katotohanang ang lupang ipinaglalaban niya ay may kinalaman sa isang madilim na lihim ng kanyang pamilya? At ano ang gagawin ni Javier kapag natuklasan niyang ang babaeng itinuring niyang kakampi ay ang siya palang huling pako sa kanyang sariling kabaong? Niloloko mo ako, Bella? Ang perang pinaghirapan ko, ipinapakain mo sa ibang lalaki? Ang sigaw ni Javier ay umalingaw-ngaw sa buong paligid ng San Roque, sapat na upang patigasin ang daloy ng ulan sa pandinig ng mga taong nakasaksi sa kanilang pagtutuos. Sa gitna ng putikan, ang marangyang imahe ni Javier ay tuluyan ng nadumihan. Ang kanyang muka ay pulang-pula. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na habang dinuduro ang babaeng akala niya ay kanyang bagong buhay. Sa tapat niya si Bella ay hindi na ang maamong pusa na naglalambing. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puot at kawalan ng pakundangan. Nakatayo si Sofia sa di kalayuan, pinapanood ang bawat eksena ng may halong pait at pagkamangha. Ng katarungan, ang tila lumalabas sa gitna ng kaguluhan. Habang ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, naalala ni Sofia ang lahat ng gabing umiyak siya dahil sa pag-aakalang siya ang may kulang, na siya ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Javier. Ngunit sa nakikita niya ngayon, napagtanto niyang ang pag-alis ni Javier
ay hindi isang kawalan, kundi isang pagliligtas ng tadhana sa kanya mula sa isang taong hindi marunong magpahalaga sa katapatan. Anong pinaghirapan mo, Javier? Ang perang ninakaw mo kay Sofia? Ang kumpanyang itinayo sa pawis ng asawa mo? Ang balik na sigaw ni Bella, ang kanyang boses ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa huling hibla ng dignidad ni Javier. Huwag kang magmalinis. Ginamit lang kita para makuha ang gusto ko. At ngayong wala ka ng silbi dahil gumuho na ang mga proyekto mo, bakit ako mananatili sa isang talunan na gaya mo? Dahan-dahang lumapit si Sofia, ang kanyang bawat hakbang sa putikan ay may dalang bigat at autoridad. Kinuha niya ang isang nahulog na envelope mula sa mga gamit na pilit na isinasalba ni Bella mula sa kanyang sasakyan. Binuksan ito ni Sofia at binasa ang mga dokumento sa loob, isang serye ng mga bank transfers patungo sa isang offshore account sa pangalan ni Enrico, ang mortal na karibal ni Javier sa industriya ng construction. Hindi lang pera ang kinuha niya sa iyo, Javier. Ang mahinahong sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa gitna ng ingay ng ulan. Ibinigay niya rin ang mga selyadong bid ng kumpanya mo kay Enrico. Kaya ka natatalo sa bawat bidding ngayong buwan ay dahil matagal ka na niyang ibinebenta. Tumingin si Javier kay Sophie. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Isang uri ng pagsisisi na huli na para maramdaman. Sofia, anak, hindi ko alam. Akala mo ay nakahanap ka ng mas higit sa akin dahil sa ganda at bata niya. Ang putol ni Sofia sa sasabihin ng asawa. Pero ang pundasyong itinayo sa panloloko ay kailanman hindi magiging matatag. Ngayon, nararanasan mo ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa harap ng taong pinagkatiwalaan mo. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Bella. Sinagot niya ito ng may pagmamadali. Tila ba ito ang kanyang tanging paraan ng pagtakas? Enrico, nasaan ka na? Nandito ang mga pulis. Bilisan mo. Ngunit ang tanging sagot sa kabilang linya ay ang malamig na katahimikan bago ang isang pamilyar na boses ang sumagot. Ang boses ni Mateo. Hindi na darating si Enrico, Bella. Ang mga dokumentong ibinigay mo sa kanya ay nasa kamay na ng mga awtoridad bilang ebidensya ng inyong sabwatan. Ang sabi ni Mateo habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kumpol ng mga tao. Hawak ang kanyang lumang bag na ngayon ay naglalaman ng mga katotohanang wawasak sa lahat ng plano ni Bella. Napatitig si Sofia kay Mateo. Paano nalaman ng isang retiradong engineer ang tungkol sa ugnayan ni Bella at Enrico? Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagpito ng mga pulis ang narinig mula sa gate ng komunidad. Ang mga sasakyan ng mga awtoridad ay nagsidatingan upang bitbitin ang mga sangkot sa pagnanakaw at panloloko sa kumpanya. Habang dinadampot si Bella, sinubukan niyang saktan si Sofia, ngunit mabilis na humarang ang mga kapitbahay ni Sofia. Ang mga taong dati ay tinawag niyang basura, ngayon ay naging kanyang mga panangga. Ang pagkakaisa ng San Roque ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng puot ni Bella. Nang maiwan sina Sofia at Javier sa gitna ng kalsada, lumuhod si Javier sa harap ni Sofia. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno na ng dumi, ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang noo. Sofia, pakiusap, ibalik mo ako. Ayusin natin ito. Alam kong kailangan mo ako para sa kumpanya. Magtutulungan tayo. Tiningnan ni Sofia ang lalaking minahal niya ng 12 taon. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na awa para sa isang taong nawalan ng kaluluwa sa paghahanap ng kapangyarihan. Javier, ang bahay na itinayo mo ay gumuho na at ang asawang tinalikuran mo, matagal na siyang wala. Ang huling sabi ni Sofia bago siya tumalikod at naglakad patungo sa kanyang ina at sa bagong pamilyang nahanap niya sa San Roque. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok sa kanilang bahay, isang huling sulyap ang ibinigay ni Mateo kay Sofia. Isang sulyap
na tila nagsasabing ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. Sa loob ng bulsa ni Mateo, may isang maliit na susi na may nakaukit na pangalan ng ama ni Sofia, ang susi sa isang lihim na vault na matagal nang hinahanap ng kumpanya ni Javier. Ano ang lihim na itinatago ng susi ni Mateo at paano nito babaguhin ang tingin ni Sofia sa kanyang nakaraan? Hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan sa likod ng mga guho ng Navarro Construction? Ang mga kamay na dati ay pilit mong itinago sa likod ng mga tagumpay ni Javier, ngayon ay ang siyang tanging magtatayo ng sarili mong bukas. Ang mga salitang ito mula kay Nanay Rosa ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na madaling araw ni Sofia. Nakaupo ang mag-ina sa maliit na beranda ng kanilang bahay sa San Roque, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagpula ng langit. Tapos na ang unos ng demolisyon, ngunit ang panginginig sa puso ni Sofia ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Sa kanyang kandungan, nakapatong ang kanyang mga palad na punong-puno ng kalyo at gasgas, ang mga sugat na naging medalya niya sa pakikipaglaban para sa kanilang dangal. Ang namayani nang kumuha si Nanay Rosa ng isang maliit na bote ng langis at dahan-dahang hinilot ang mga kamay ng anak. Ang amoy ng luyang dilaw at menthol ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Anak, ang iyong ama ay hindi lamang isang simpleng manggagawa sa construction. Mayroon siyang isang pangarap na itinago niya sa ilalim ng mga pader na kanyang binuo. Ang pabulong na kwento ni Nanay Rosa, ang kanyang mga mata, ay tila naglalakbay pabalik sa nakaraan. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong lupa ay marahan at may kasamang bigat ng respeto. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na susi na gawa sa tanso. May nakaukit na letrang S at N. Sofia Navarro. Sofia, ang susing ito ay ipinagkatiwala sa akin ng iyong ama bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin na ibigay ito sa iyo sa sandaling handa ka na ring harapin ang katotohanan. Ang seryosong pahayag ni Mateo. Ang kumpanyang Navarro Construction ay hindi nagsimula kay Javier. Ito ay kumpanyang nakatayo sa isang pundasyong ninakaw mula sa pamilya mo. Napatigil ang mundo ni Sofia. Ang bawat hininga niya ay tila naging yelo. Ang kumpanyang pinaglingkuran niya, ang kumpanyang pumatay sa kanya sa lungkot, ay sa kanya pala dapat simulat sa pool. Isang malalim na tunog ng pagkabukas ng isang lumang kahoy na baul ang narinig ng ilabas ni Mateo ang isang selyadong sako mula sa ilalim ng kanyang leather bag. Sa loob nito ay ang mga orihinal na titulo at mga disenyo na may lagda ng kanyang ama. Ang tatay mo ang orihinal na partner ng tatay ni Javier, ngunit nang mamatay ang iyong ama, ginamit ng pamilya ni Javier ang iyong kahinaan at pagiging bata upang kamkamin ang lahat. Pinag-aral ka nila, pinakasalan ka ni Javier. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi upang masigurong kailanman ay hindi mo matutuklasan ang katotohanang ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng San Roque. Ang pagpapatuloy ni Mateo. Ang hapdi sa puso ni Sofia ay napalitan ng isang nagniningas na galit, isang apoy na mas matindi pa sa anumang puot na naramdaman niya kay Bella. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ni Javier ay isang malaking panloloko. Sa gitna ng revelasyong ito, biglang nagring ang telepono ni Sofia. Isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang boses ay nanginginig ng sagutin ito. Hello? Si Sofia Navarro po ito. Ano po? Opo, papunta na ako. Bakit Sofia, anong nangyari? Ang nag-aalalang tanong ni Nanay Rosa. Si Javier po. Nagtangka siyang tumakas mula sa mga pulis kanina habang nililipat ng kulungan. Nagkaroon ng habulan at naaksidente ang sasakyan nila. Kritikal po ang lagay niya at itinatawag niya ang pangalan ko.
Ang sabi ni Sofia, ang kanyang muka ay tila isang blangkong papel. Kinuha ni Sofia ang kanyang luma at kupas na jacket. Sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa ni Javier, ang kanyang puso ay tila may isang tali na pilit siyang hinihila pabalik sa lalaking naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 12 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik bilang biktima. Pagdating sa ospital, ang tunog ng mga makinang nagbabantay sa tibok ng puso ay tila isang malungkot na awit sa pasilyo. Nakita ni Sofia si Javier na nakahiga. Ang buong mukha ay balot ng benda at ang mga mata ay halos hindi na maibukas. Nang maramdaman ni Javier ang presensya ni Sofia, dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamay, tila naghahanap ng isang bagay na mahahawakan sa gitna ng kadiliman. Sofia, patawad, ang susi. Huwag mong hayaang makuha nila. Ang pabulong at hirap na wika ni Javier bago ito tuluyang nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok ang isang lalaking hindi kilala ni Sofia, suot ang isang mamahaling itim na coat at may dalang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay malamig at tila walang kaluluwa. Miss Navarro, hindi ko na kailangang magpakilala. Ako ang kinatawan ng tunay na nagpopondo sa Navarro Construction. At ang susing hawak mo, hindi mo alam kung anong panganib ang dinala mo sa sarili mo sa paghawak niyan. Naramdaman ni Sofia ang isang matalim na kaba. Ang laban na akala niya ay tapos na sa pagkakahuli kay Bella at pagbagsak ni Javier ay simula pa lamang pala ng isang mas malalim na sabwatan. Hanggang saan ang kayang itago ng isang susi at sino ang lalaking ito na tila kayang kontrolin pati ang kamatayan. Ibigay mo ang susing iyan sa akin, Sofia, bago pa maging huli ang lahat para sa iyo at sa pamilya mo. Ang tinig ng lalaking nakatayo sa harap ni Sofia ay tila hininga ng kamatayan na bumabalot sa malamig na silid ng ospital. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng panganib na hindi pa kailanman naranasan ni Sofia. Sa likuran niya, ang tunog ng makinang nagbabantay sa mahinang tibok ng puso ni Javier ay nagpapatuloy sa isang mabagal at nakababalisang ritmo. Ang amoy ng gamot at kalawang ay humahalo sa hangin. Tila isang babala na ang lugar na ito ng paghilom ay naging isang pugad ng panibagong pagsasabuatan. Dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang bulsa ng kanyang jacket kung saan nakatago ang susing tanso. Ramdam niya ang lamig ng metal sa kanyang palad, isang lamig na tila nagmumula sa mismong libingan ng kanyang ama. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki, si Attorney Valderrama, ang tanyag na tagapagtanggol ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, na ngayon ay narito upang bawiin ang isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Attorney. Narito ako para sa asawa ko. Ang mahinahong sagot ni Sofia, bagaman sa loob niya ay tila may 1,000 tambol na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Valderrama. Huwag na tayong maglokohan, Sofia. Ang susing yan ang magbubukas sa vault ni Don Teodoro, ang ama ni Javier, kung saan nakatago ang mga dokumentong magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng inyong kumpanya ay pag-aari ng pamilya mo. Alam nating dalawa na kapag lumabas ang katotohanan iyan, hindi lang si Javier ang babagsak. Maraming malalaking tao ang madadamay. At sa mundong ito, ang mga taong nakaharang sa daan ay dahan-dahang inaalis. Lumapit ang lalaki ng isang hakbang. Ang kanyang anino ay tumakip sa higaan ni Javier. Isipin mo ang nanay mo, Sofia. Isipin mo si Nanay Rosa na naghihintay sa iyo sa San Roque. Gusto mo bang maging kampante siya habang natutulog? O gusto mong maging huling gabi na niya ito? Naramdaman ni Sofia ang isang matalim na panginginig sa kanyang tuhod. Ang pagbabanta sa kanyang ina ay ang pinakamalaking kahinaan niya. Sa nang matinding pagsisisi, naalala ni Sofia ang bawat pagkakataong pinili niyang manahimik para sa kapayapaan ng pamilya
na ang bawat pagyuko niya ay nagbigay lamang ng kapangyarihan sa mga taong umaapi sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatitig siya sa benda sa mukha ni Javier, ang lalaking minahal niya, ngunit naging instrumento ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ang takot ay isang mahinang pundasyon, attorney. Ang sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Natuto na akong magtayo ng sarili kong pader. At ang susing ito, hindi ito basta metal. Ito ang katarungang ipinagkait niyo sa ama ko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mateo kasunod ang dalawang pulis. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Attorney Valderrama, mukhang lumalampas na kayo sa inyong katungkulan. Ang pakikipag-usap sa isang testigo ng walang abogado ay labag sa batas. Napaatras si Valderrama. Ang kanyang mukha ay nagdilim, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang boses. Akala niyo ba ay ganito lang kadali ito? Sofia, tinitiyak ko sa iyo, ang susi ay wala sa kamay mo, kundi nasa leeg ng nanay mo. Nabitawan ni Sofia ang kanyang bag. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanilang bahay. 1 beses, 2 beses. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging narinig niya ay ang paulit-ulit na tunog ng dial tone na tila isang huling hiling sa gitna ng kawalan. Mateo, si nanay. Hindi niya sinasagot ang telepono. Ang nanginginig na, sabi ni Sofia. Bago pa makakilos ang mga pulis, mabilis na lumabas si Valderrama sa silid, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Tumingin si Sofia kay Javier na tila ba hihingi ng tulong, ngunit ang asawa ay nanatiling walang malay, isang saksi sa kanyang sariling pagkawasak. Kailangang nating bumalik sa San Roque, Sofia. Ngayon din, ang sigaw ni Mateo. Habang tumatakbo sila sa pasilyo ng ospital, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Sofia. Isang litrato ng kanilang bahay sa San Roque. At sa tapat ng pinto ay may isang itim na van na nakaparadamomang minamemo. Ang caption ay maikli, ngunit sapat na, upang patigilin ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang susi, kapalit ng buhay. Paano mo pipiliin ang katarungan para sa nakaraan kung ang kapalit nito ay ang tanging mahal mo sa kasalukuyan? At sino ang tunay na nagpapatakbo sa itim na van na naghihintay sa labas ng pintuan ni Nanay Rosa? Sofia, kumapit ka lang, malapit na tayo. Ang tinig ni Mateo ay tila isang malabong bulong sa gitna ng malakas na ugong ng makina ng sasakyan. Sa loob ng tumatakbong van, ang mga kamay ni Sofia ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa sarili niyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng matinding takot na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat streetlight na nadadaanan nila ay tila isang mabilis na kidlat na nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundo ay buhay ng kanyang ina ang nakataya. Pagdating nila sa bukana ng San Roque, ang katahimikan ng komunidad ay tila isang masamang pangitain. Walang mga batang naglalaro, walang mga kapitbahay na nagkukwentuhan sa labas. Tanging ang malalim na anino ng itim na van na nakaparada sa tapat ng kanilang bakod ang nagbibigay ng sagot sa kanyang mga katanungan. Dahan-dahang bumaba si Sofia. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bawat hakbang. Sa lupang dati ay itinuring niyang ligtas na kanlungan. Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay. Ang amoy ng nilagang pandan na tsaa, ang tsaang inihanda ni Nanay Rosa bago siya umalis, ay nananatili pa rin sa hangin. Nang pait ang sumagi sa kanyang isipan, ang tsaang iyon ay simbolo ng pagmamahal ng isang inang laging naghihintay, na ngayon ay tila naging huling alaala ng isang normal na buhay. Sa ibabaw ng lamesa, nakatumba ang isang baso. Ang tubig ay dahan-dahang tumutulo patungo sa sahig, na lumilikha ng isang maliit na batis sa gitna ng kanilang munting tahanan. Nay? Nanay Rosa? Ang pabulong na tawag ni Sofia, ang kanyang boses
ay tila isang hiling na ayaw niyang marinig ang sarili niyang sagot. Mula sa madilim na sulok ng kusina, lumabas ang isang lalaking nakamaskara. Hawak ang kanyang ina na nakatali sa isang upuan. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay puno ng luha at takot. Ang kanyang bibig ay busal ng isang panyo. Nang makita niya ang kanyang anak, dahan-dahan siyang umiling, tila nagsasabing, "Huwag kang lalapit, anak. Ang susi, Sofia. Ibigay mo ang susi sa akin at makakaalis kayong dalawa ng ligtas." Ang malamig na utos ng lalaki. Ang tunog ng kanyang boses ay tila kiskisan ng dalawang bakal, walang emosyon, walang awa. Inilabas ni Sofia ang susing tanso mula sa kanyang bulsa. Nagniningning ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. "Pakawalan mo muna siya. Hindi ko ibibigay ito hanggat hindi mo siya hinahayaang lumapit sa akin." Isang mapait na tawa ang narinig ni Sofia mula sa kabilang panig ng silid. Mula sa anino, lumabas si Bella. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi pala siya tuluyang nadakip ng mga pulis. Mukhang may mga malalakas na tao siyang kasabwat upang makatakas. "Akala mo ba ay madali mo kaming matatalo, Sofia? Ang susing yan ang tanging tiket ko para makaalis sa bansang ito at magsimula muli. At ang nanay mo? Siya ang insurance ko." Ang sigaw ni Bella. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Kinuha ni Bella ang isang bote ng gasolina at nagsimulang ibuhos ito sa paligid ng mga lumang gamit sa loob ng bahay. "Huwag! Bella, pakiusap!" Ang pagmamakaawa ni Sofia. "Ibigay mo ang susi." Ang huling utos ni Bella habang naglalabas ng isang lighter. Ang apoy ay dahan-dahang sumilay. Sa dulo nito, handang lamunin ang lahat ng alaala ni Sofia. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang narinig mula sa likurang pinto. Si Mateo ay pumasok, hindi upang lumaban ng pisikal, kundi upang magdala ng isang mahalagang balita. "Bella, huli na ang lahat. Ang offshore account ni Enrico ay na-freeze na ng mga awtoridad. Wala ka nang makukuha kahit ay makuha mo pa ang susi. Ang tanging magagawa mo na lang ay sumuko." Ang sigaw ni Mateo. Ngunit ang desperasyon ni Bella ay humantong sa isang masamang desisyon. Sa halip na sumuko, binitiwan niya ang lighter sa sahig na basang-basa ng gasolina. Sa isang iglap, ang apoy ay mabilis na kumalat. Tila isang dambuhalang ahas na gumagapang patungo sa pwesto ni Nanay Rosa. "Nanay!" Ang sigaw ni Sofia. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa buong silid na nagpahirap sa kanilang paghinga. Sa gitna ng nagbabadyang panganib, kailangang mamili ni Sofia ang susing magbibigay sa kanya ng katarungan para sa kanyang ama o ang pagtakbo patungo sa apoy upang iligtas ang kanyang ina. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagkawala ng ebidensya sa gitna ng sunog. Habang ang mga dingding ng kanilang bahay ay nagsisimulang sumuko sa init ng apoy, isang malakas na tunog ng pagsabog ng tangke ng gas ang narinig mula sa kusina. Sa gitna ng dilim at liwanag ng apoy, nakita ni Sofia si Nanay Rosa na dahan-dahang nawawalan ng malay dahil sa usok. Paano mo ililigtas ang bukas kung ang kasalukuyan ay unti-unti nang nagiging abo? At sa gitna ng kaguluhang ito, sino ang tunay na kumuha sa susing nahulog mula sa kamay ni Sofia sa gitna ng usok? Ang katarungan ay walang silbi sa isang tahanang puno ng mga bangkay. Ang kaisipang ito, ang tanging umalingaw-ngaw sa isip ni Sofia habang ang makapal at itim na usok ay dahan-dahang sumasakal sa kanyang mga baga. Sa gitna ng naglalagablab na silid, nakita niya ang susing tanso na kumikislap sa sahig. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang mga daliri. Iyon ang susi sa lahat, ang katibayan ng kanyang yaman, ang dangal ng kanyang ama, at ang katapusan ng kapangyarihan ni Javier. Ngunit sa kabilang dako, naroon si Nanay Rosa, nakasandig sa isang nagbabagang haligi. Ang muka ay maputla
at hindi na humihinga ng maayos. Isang matinding pait ang lumitaw sa lalamunan ni Sofia. Tumingin siya sa susi at pagkatapos ay sa kanyang ina. Sa isang iglap, tinalikuran niya ang kumikinang na metal. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang hawiin ang mga nagbabagang piraso ng kahoy, hindi alintana ang hapdi ng apoy na dahan-dahang humuhubog ng mga paltos sa kanyang balat. Ang tanging mahalaga ay ang marating ang kanyang ina bago tuluyang gumuho ang kisame ng kanilang munting tahanan. Nay, lumaban kayo. Nandito na ang anak niyo. Ang pabulong na wika ni Sofia habang mabilis na pinuputol ang mga tali sa kamay ng ina gamit ang isang matalim na piraso ng basag na bote. Nang wagas na pag-ibig ang namayani, nang sandaling imulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata at dahan-dahang hinawakan ang pisngi ni Sofia sa kabila ng init at panganib. Iwan mo na ako, anak. Iligtas mo ang pangarap mo. Ang mahinang pagsusumamo ng matanda. Ngunit imbes na sumunod, binuhat ni Sofia ang kanyang ina nang may lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Sa labas, ang buong komunidad ng San Roque ay gising na. Ang tunog ng mga balde ng tubig na isinasalin sa nagbabagang pader at ang sigawan ng mga tao ay naging isang magulong kanta ng pagkakaisa. Nakita ni Sofia si Mateo na humahangos papasok. Ang kanyang muka ay puno ng uling at pawis. Tinulungan nito si Sofia na mailabas si Nanay Rosa sa ligtas na bahagi ng kalsada, eksakto sa sandaling ang bubong ng kanilang bahay ay tuluyang bumigay at lumikha ng isang dambuhalang usok at apoy patungo sa langit. Nakaluhod si Sofia sa putikan, pinapanood ang kanyang tanging tahanan na dahan-dahang nagiging abo. Wala na ang mga lumang larawan, wala na ang mga disenyo ng kanyang ama, at wala na rin ang susing tanso na kanyang pinaghirapang hawakan. Ngunit habang nakasandal ang ulo ni Nanay Rosa sa kanyang kandungan, naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang uri ng tagumpay. Nawala ang lahat, ngunit nanatili ang tanging bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sofia ang mga pulis na kinakaladkad si Bella palabas ng eskinita. Ang babae ay tila baliw na nagsisigaw, ang kanyang mga mamahaling damit ay sunog at puno ng dumi. Ang susi! Nasaan ang susi? Akin iyon! Ang bulyaw ni Bella bago siya tuluyang isinakay sa loob ng sasakyan ng mga awtoridad. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Sophie at inabutan siya ng isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay seryoso habang nakatingin sa mga guho ng bahay. Sofia, alam kong masakit. Pero ang apoy na ito, hindi lang nito sinira ang bahay niyo. Sinira rin nito ang lahat ng ebidensya na maaaring gamitin ni Attorney Valderrama laban sa iyo. Wala na ang susing hinahanap nila. Wala na rin ang katarungang gusto ko para kay tatay. Ang malungkot na sagot ni Sofia habang nakatingin sa kanyang mga nasunog na palad. Hindi ka sigurado riyan. Ang pabulong na sagot ni Mateo. Inilabas ng matanda mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng metal. Hindi ang susi, kundi ang medalyon na suot ni Nanay Rosa bago mangyari ang sunog. Nahanap ko ito sa sahig habang inilalabas ko kayo. Sofia, hindi ang susi ang pinakamahalagang bagay na iniwan ng ama mo. Ang medalyon na ito may nakatagong microchip sa loob. Dito itinago ng tatay mo ang lahat ng digital files ng kumpanya bago pa man nauso ang mga vaults. Napahinto ang paghinga ni Sofia. Tumingin siya sa maliit na medalyon na tila isang ordinaryong alahas. Ang katotohanan ay hindi pala nasunog sa loob ng bahay. Ito ay laging suot ng kanyang ina. Malapit sa puso nito, sa loob ng maraming taon. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na SUV ang huminto sa di kalayuan. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Attorney Valderrama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Si Don Teodoro Navarro, ang ama ni Javier, ang taong akala ng lahat
ay matagal nang namatay sa ibang bansa. Sofia Navarro, ang baritonong boses ng matanda, ay tila isang kulog sa katahimikan ng gabi. Ang laro ay hindi pa tapos. Ang akala mong tagumpay ay isang munting liwanag lamang sa gitna ng kadilimang ako mismo ang nagdisenyo. Ibigay mo sa akin ang medalyon o panoorin mong maging abo ang buong San Roque sa loob ng isang gabi. Ang panganib ay hindi pa pala natatapos sa pagkakakulong ni Bella o sa pagbagsak ni Javier. Ang tunay na arkitekto ng lahat ng kasamaan ay nagpakita na. Hanggang saan ang kayang itaya ni Sofia kung ang kalaban niya ngayon ay ang mismong pundasyon ng kumpanyang kumuha sa kanyang lahat. Ang buhay ay parang isang gusali, Sofia. Kapag may depekto ang disenyo, kailangang gibain ito ng walang awa upang makapagsimula muli. Ang tinig ni Don Teodoro ay tila isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng lupa. Walang emosyon at puno ng awtoridad na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Nakatayo ang matanda sa harap ng kanyang marangyang sasakyan. Ang kanyang tungkod ay nakabaon sa putikan ng San Roque. Tila ba sinasabi nito na kahit ang dumi ay kailangang sumunod sa kanyang bawat hakbang. Sa likuran ni Sofia, ang usok mula sa kanyang nasunog na bahay ay dahan-dahang humahalo sa madilim na langit. Isang mantsa sa gitna ng gabi na nagpapaalala sa kanyang kabiguan. Tumingin si Sofia sa matandang lalaki, ang taong itinuring niyang pangalawang ama, ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral, ngunit siya rin palang pumatay sa alaala ng kanyang tunay na magulang. Ang bawat linyang nakaukit sa mukha ni Don Teodoro ay tila isang mapa ng mga kasinungalingang binuo nito sa loob ng maraming dekada. Ramdam ni Sofia ang medalyon sa loob ng kanyang palad. Ang bawat kanto ng maliit na alahas ay tila nanunuot sa kanyang balat, nagbibigay ng init sa gitna ng kanyang panginginig. Ang akala mong depekto sa disenyo, Don Teodoro, ay ang tanging bahagi ng gusaling ito na may katotohanan. Ang sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Pinatay niyo ang tatay ko sa lungkot. Kinuha niyo ang lahat sa amin. At ngayon, pati ang huling hininga ng komunidad na ito ay gusto niyo ring nakawin? Tumawa ang matanda. Isang tunog na tila kiskisan ng mga tuyong dahon. Ang katarungan ay para lamang sa mga taong may kakayahang bayaran ito. Sofia, look at you. Amoy abo ka, walang tirahan, at ang nanay mo ay nag-aagaw buhay. Ibibigay mo sa akin ang medalyon at bibigyan kita ng buhay na hindi mo kailanman mapapangarap sa putikang ito. Huwag mong tularan ang tatay mo na mas pinili ang prinsipyo kaysa sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nang matinding pagpapasya ang dumaan sa isip ni Sofia, naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya para sa kumpanya ni Javier, ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa isang pamilyang itinuring siyang kasangkapan lamang. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyang naglaho. Pinalitan ng isang nagniningas na determinasyon na tapusin ang lahat. Hindi ko ibibigay ang medalyon sa inyo, Don Teodoro, dahil ang katotohanang nasa loob nito ay hindi para sa akin, kundi para sa buong mundo. Ang sabi ni Sofia bago siya bumaling kay Mateo. Sa tulong ni Mr. Arnaldo, nakararating lang kasama ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Dahan-dahang inilabas ni Mateo ang isang maliit na laptop. Isang digital blow ang isinagawa nila sa gitna ng kalsada. Ang bawat file na nasa loob ng microchip, ang mga pekeng kontrata, ang mga ebidensya ng pagpatay sa ama ni Sofia, at ang mga ilegal na transaksyon ni Don Teodoro ay dahan-dahang na-upload sa isang pampublikong server na hindi kayang burahin ng anumang kapangyarihan. Habang pinapanood ng matanda ang pagguho ng kanyang imperyo sa maliit na screen, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang tungkod ay dahan-dahang bumitaw sa kanyang kamay, lumikha ng isang mahinang tunog sa putikan. Ang katarungang ipinagkait ng maraming taon ay dumarating na.
hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanang itinago sa loob ng isang simpleng alahas. Huli na ang lahat, Don Teodoro, ang sabi ni Mr. Arnaldo habang inilalabas ng mga pulis ang warrant of arrest para sa matanda. Ang kumpanyang Navarro Construction ay sasailalim na sa liquidation at ang lahat ng assets na ninakaw nyo ay ibabalik sa tunay na nagmamay-ari, kay Sofia Navarro. Sa gitna ng tagumpay na ito, isang ambulansya ang mabilis na huminto sa tapat ni Sofia. Lumabas ang isang nurse na humahangos, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Miss Sofia, ang asawa nyo, si Javier, nagising na po siya sa ospital. Pero may mahalagang balita po kaming kailangang ihatid tungkol kay Bella. Napatigil si Sofia. Anong nangyari kay Bella? Nanganak po si Bella kanina sa loob ng kulungan dahil sa tindi ng stress. Pero, ang DNA test na isinagawa para sa insurance claims ay lumabas na. Ang bata ay hindi anak ni Javier. Anak ito ni Enrico, ang lalaking kasabwat ni Bella sa pagnanakaw sa inyo. Ang huling pasabog na ito ay tila isang matalim na kutsilyo na tuluyang pumatay sa huling hibla ng dignidad ni Javier. Ang lalaking nagnakaw ng lahat kay Sofia, ang lalaking pinalit siya sa isang kasinungalingan, ay wala na palang natitirang anuman, maging ang anak na akala niya ay kanyang pag-asa. Tumingin si Sofia sa langit. Ang ulan ay dahan-dahang tumitigil at ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilay. Sa kanyang paanan, ang dumi ng San Roque ay tila nagniningning sa ilalim ng bagong araw. Nanalo siya, ngunit ang presyo ng kanyang tagumpay ay ang abo ng kanyang nakaraan. Paano mo haharapin ang isang bukas na puno ng yaman kung ang pusong magdadala nito ay puno pa rin ng mga sugat ng pagtataksil? At ano ang gagawin ni Sofia kapag hiningi ni Javier ang kanyang huling patawad sa harap ng katotohanang siya ay naging isang malaking tanga sa kamay ng tadhana? Ang pinakamahal na gusaling itinayo ko sa buong buhay ko ay hindi gawa sa bakal at semento, kundi sa bawat patak ng aking luha at sa mga piraso ng aking nadurog na puso. Ang kaisipang ito ang bumalot sa diwa ni Sofia habang dahan-dahan siyang naglalakad sa pasilyo ng pangunahing opisina ng Navarro Construction na ngayon ay opisyal ng nakapangalan sa kanya bilang Navarro Salvador Heritage Construction. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay tila isang deklarasyon ng kanyang pagbabalik. Wala na ang amoy ng mapanlinlang na pabango ni Bella. Ang hangin ay sariwa na, amoy bagong pintura at pag-asa. Sa loob ng kanyang bagong opisina, hinarap ni Sofia ang malaking portrait ni Don Teodoro na dati ay nakasabit sa dingding. Dahan-dahan niya itong ibinaba at pinalitan ng isang luma, ngunit malinaw na larawan ng kanyang ama. Isang lalaking may tapat na ngiti at mga kamay na puno ng alikabok ng konstruksyon. Ang namayani ng haplusin ni Sofia ay ang frame ng larawan ng kanyang ama. Sa wakas, ang dangal na ninakaw ay naibalik na sa tunay na tahanan nito. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang bigat na hindi kayang bayaran ng anumang ari-arian. Kinabukasan, nagtungo si Sofia sa ospital upang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Sa loob ng puting silid, naroon si Javier, nakahiga at tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Tanging ang malalim na hukay ng pagsisisi at sakit ang natira. Sofia! Dumating ka! Ang pabulong na wika ni Javier, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol sa bata. Ang tungkol kay Bella. Tama ka, Sofia. Itinapon ko ang diamante para sa isang pirasong bubog na sumugat sa akin ng malalim. Hindi sumagot si Sofia. Tumayo lang siya sa paanan ng kama. Pinagmamasdan ng lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang dambuhalang pader na walang pintuan. Patawarin mo ako, Sofia. Kung pwedeng ibalik ang oras,
kung pwedeng simulan muli. Ang pagpapatuloy ni Javier habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang mga mata, bumabasa sa mga benda sa kanyang mukha. Wala na akong hihilingin pa, kundi ang isang pagkakataon na patunayan sa iyo na ang oras, Javier, ay hindi isang blueprint na pwedeng burahin at guhitan muli. Ang mahinahong sagot ni Sofia. Ang mga bitak sa pundasyon ng ating pagsasama ay masyado nang malalim. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng mabigat na bagahe sa aking paglalakbay. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Inilapag ni Sofia ang isang set ng mga legal na dokumento sa ibabaw ng lamesa ni Javier. Ang mga ito ay ang pinal na papeles para sa ating annulment. At ang kumpanya, gagamitin ko ito upang itayo muli ang San Roque. Gagawin ko itong isang modelong komunidad para sa mga manggagawang gaya ni tatay. Iyan ang magiging pamana ko, Javier. Isang pamanang hindi mo kailanman maiintindihan. Lalabas na sana si Sofia nang biglang hawakan ni Javier ang laylayan ng kanyang jacket. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sofia, isa pang bagay. May iniwan si Bella sa ilalim ng sahig ng ating lumang bahay. Isang itim na notebook. Huwag mo itong hahayaang makuha ng mga tauhan ni Don Teodoro. May mga listahan doon ng mga taong tumanggap ng suhol. Mga taong hindi pa nahuhuli ng mga pulis. Napatigil si Sofia. Ang laro ay tila may isa pang huling yugto. Sa labas ng ospital, sinalubong siya ni Mateo at Nanay Rosa. Ang kanyang ina ay nagniningning na muli ang mukha. Suot ang isang magandang bestida na binili ni Sofia. Anak, ayos ka lang ba? Ang tanong ni Nanay Rosa habang hinahawakan ang kamay ni Sofia. Opo, Nay. Tapos na ang kabanata ni Javier sa buhay ko. Ang sagot ni Sofia nang may ngiti. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, isang estrangherong lalaki ang mabilis na dumaan sa tabi ni Sofia at may ibinulong na nagpabilis muli sa kanyang tibok ng puso. Hindi pa tapos ang pamilya Valderrama sa iyo, Sofia. Ang itim na notebook ay hindi lang listahan. Ito ay isang susi sa isang mas malaking krimen na kinasangkutan ng iyong ama. Naniga si Sofia sa kanyang kinatatayuan. Ang tagumpay ba niya ay isang ilusyon lamang? Paano kung ang amang ipinagtatanggol niya ay meron ding madilim na nakaraan na naitinago sa kanya ng lahat? Ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento, kundi sa katotohanang kahit kailan ay hindi kayang lamunin ng apoy. Ang bulong na ito ni Sofia sa kanyang sarili ay tila isang panalangin, habang dahan-dahan niyang hinahawi ang mga itim na abo sa ilalim ng gumuhong sahig ng kanilang lumang bahay sa San Roque. Ang amoy ng sunog na kahoy ay nananatili pa rin sa paligid, isang paalala ng gabing halos mawala ang lahat sa kanya. Sa kabila ng panganib na binalita ng estranghero, narito siya, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng mga guho. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang makapal na piraso ng semento, nakita niya ang isang bahagi ng itim na notebook. Bagaman sunog ang mga gilid nito, ang mga pahina sa loob ay nanatiling buo. Tila ba sadyang pinangalagaan ng tadhana para sa sandaling ito. Nang matinding kaba at pananabik ang bumalot kay Sofia, nang buksan niya ang unang pahina, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, si Salvador. Ngunit ang mga nakasulat doon ay hindi mga disenyo ng gusali, kundi mga petsa, halaga ng pera, at mga pangalan ng matataas na opisyal. Habang binabasa niya ang bawat salita, dahan-dahang bumalik ang kanyang alaala sa mga gabing nakikita niyang balisa ang kanyang ama, ang mga gabing may mga lalaking nakasuot na bumibisita sa kanilang maliit na tahanan. Hindi ka nag-iisa sa paghahanap ng katotohanan yan, Sofia. Napatigil si Sofia nang marinig ang tinig ni Mateo sa kanyang likuran. Ang matanda ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Lumapit si Mateo at tiningnan ang notebook. Ang tatay mo. Hindi siya kriminal, Sofia. Ang simula ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Siya ay isang whistleblower.
Natuklasan niya na ang tulay na ipinagawa ni Don Teodoro 20 taon na ang nakalilipas ay gumamit ng substandard na bakal. Tumanggi siyang pirmahan ang safety certification. Ang krimen na sinasabi nila ay ang pag-frame up sa kanya bilang nagnakaw ng pondo ng kumpanya upang sirain ang kanyang kredibilidad. Pinatahimik nila siya, Sofia. At ang itim na notebook na yan, ang kanyang huling sandata. Napaupo si Sofia sa isang basang tipak ng semento. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang dambuhalang gusali na bumagsak sa kanyang balikat. Ang amang akala niya ay isang biktima lamang ay isa palang bayani na piniling mamatay sa hirap kaysa maging bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa tuyong dahon ay narinig mula sa madilim na bahagi ng eskinita. Lumitaw si Attorney Valderrama. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight. Kasama niya ang dalawang lalaking may hawak na mga bakal na tubo. Ibigay mo na ang notebook na yan, Sofia. Tapusin na natin ang dramang ito. Ang malamig na utos ni Valderrama. Ang katotohanang hawak mo ay sisira sa buong industriya ng konstruksyon. Maraming mga tulay at gusali sa bansang ito ang itinatayo sa ilalim ng parehong sistema. Kapag inilabas mo yan, hindi lang kami ang babagsak. Magkakagulo ang buong bansa. Gusto mo bang maging mitya ng isang malaking trahedya? Tumayo si Sofia, hawak ang notebook ng may matinding higpit. Ang trahedya, attorney, ay ang hayaan ng mga taong gaya nyo na patuloy na magtayo ng mga libingan para sa mga inosenteng tao. Ang tatay ko ay namatay para sa katotohanan ito. At ako, handa akong itaya ang lahat para ituloy ang sinimulan niya. Bago pa makakilos ang mga tauhan ni Valderrama, isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan ang narinig mula sa kabilang panig ng kalsada. Ang mga ilaw ng mga news van at mga sasakyan ng mga pulis ay tumama sa kanila. Hindi pala nag-iisa si Sofia, tinawagan na ni Mr. Arnaldo ang media upang masigurong ang bawat salita at kilos ni Valderrama ay makukunan ng live broadcast. Huli na ang lahat, Valderrama. Ang sigaw ni Mr. Arnaldo mula sa megaphone. Ang buong bansa ay nanonood na ngayon. Napatulala si Valderrama sa dami ng mga kamera na nakatutok sa kanya. Ang kapangyarihang akala niya ay walang hanggan ay gumuho sa loob ng isang iglap sa harap ng katotohanang inilabong ng isang anak. Habang dinadampot ng mga pulis ang abogado, lumingon si Sofia kay Mateo at Nanay Rosa na ngayon ay nasa tabi na niya. Nay, tapos na po. Malinis na ang pangalan ni tatay. Ang bulong ni Sofia habang yakap-yakap ang kanyang ina. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang huling mensahe ang pumasok sa cellphone ni Sofia mula sa ospital. Isang balitang hindi niya inasahan. Miss Sofia, si Javier. Nagkaroon po siya ng cardiac arrest. Ang huling bilin niya po bago siya mawalan ng hininga ay ibigay sa inyo ang titulong ito. Kasama sa mensahe ang isang litrato ng isang lumang kasunduan. Ang titulo ng lupang kinatatayuan ng San Roque ay hindi pala nakapangalan kay Don Teodoro o kay Javier, kundi nakapangalan kay Sofia Navarro Salvador simula pa noong araw na ipinanganak siya. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pait, ay isang mahabang paglalakbay lamang pabalik sa lugar na sa kanya naman talaga. Ano ang pakiramdam ng pag-uwi sa isang tahanang hindi na kailangang ikubli sa dilim? At paano sisimulan ni Sofia ang kanyang bagong buhay bilang tunay na reyna ng Navarro Construction habang ang anino ni Javier ay tuluyan ng naglalaho sa limot? Ang pinakamagandang tanawin ay hindi ang kintab ng ginto sa loob ng isang boardroom, kundi ang nangiti ng mga taong malaya na mula sa takot at ang liwanag ng araw na tumatama sa isang pundasyong itinayo ng may katapatan. Ang mga salitang ito ang binigkas ni Sofia sa harap ng dambuhalang tumpok ng mga tao, mga manggagawa, mga mamamahayag at ang buong komunidad ng San Roque sa araw ng inaugurasyon ng Dam Salvador Legacy Village. Nakatayo siya sa isang entablado
na itinayo sa mismong lugar kung saan dati ay may mga bulldozer na nagbabantay upang sirain ang kanilang buhay. Suot niya ang isang simpleng puting barong na pambabae. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa alahas, kundi sa kapayapaang matagal na niyang hinanap. Ang namayani ng tawagin ni Sofia si Mateo at ang kanyang nanay Rosa upang samahan siya sa pagputol ng kadakobaw. Ang bawat gupit sa tela ay tila tunog ng pagkaputol ng mga kadenang gumagapos sa kanilang pamilya sa loob ng maraming dekada. Habang dahan-dahang bumababa ang malaking kurtina upang ipakita ang bagong disenyo ng komunidad, isang lugar na may maayos na kalsada, drainage system at mga bahay na kayang tumagal sa anumang unos, ang masigabong palakpakan ng mga tao ay umalingaw-ngaw sa buong paligid na tila isang awit ng tagumpay na nanggagaling sa kailaliman ng kanilang mga puso. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa akin. Ang pagpapatuloy ni Sofia ang kanyang boses ay matatag at puno ng emosyon. Ito ay para sa bawat amang nagsakripisyo ng kanyang dangal, para sa bawat inang umiyak sa dilim, at para sa bawat anak na nangarap na balang araw ay makatitindig sila sa sarili nilang lupa. Tatay, para sa iyo ito. Matapos ang seremonya, nagtungo si Sofia sa isang tahimik na sulok ng sementeryo. Naroon ang puntod ng kanyang ama at sa di kalayuan ay ang bagong gawang puntod ni Javier. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang mahinang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin ang maririnig. Inilapag ni Sofia ang isang puting rosas sa ibabaw ng puntod ni Javier. Wala nang galit, wala nang pait. Ang tanging natira ay ang isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay arkitekto ng kanilang sariling kapalaran at si Javier ay piniling magtayo sa ibabaw ng buhangin. Sana ay nahanap mo na ang kapayapaang hindi mo nakuha noong nabubuhay ka pa. Ang pabulong na wika ni Sofia bago siya dahan-dahang tumalikod. Paalam, Javier. Sa muling pagbangon ko, hindi na kita kasama sa blueprint. Pagbalik niya sa opisina, nadatnan niya si Mateo na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang matanda ay nagpasya ng tuluyang magretiro at manirahan ng tahimik sa San Roque. Sofia, ang kumpanya ay nasa mabuting kamay na. Ang espiritu ng iyong ama ay nananatili sa bawat guhit na gagawin mo. Ang nakangiting sabi ni Mateo habang inaabot ang kanyang lumang leather bag. Mateo, hindi ko ito mararating kung wala ka. Maraming salamat sa pagiging haligi ko noong akala ko ay guguhuna ako. Ang sagot ni Sofia habang mahigpit na niyayakap ang matanda. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Sofia sa rooftop ng kanyang bagong gusali. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dahan-dahang nagsisindi. Ang bawat kislap ng ilaw ay tila isang bituin na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may darating na umaga. Ang Navarro Salvador Heritage Construction ay hindi na lamang isang pangalan. Ito ay naging simbolo ng katapatan at katarungan sa buong bansa. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang pamilyar na tunog ng pagring ng telepono ang narinig mula sa kanyang lamesa. Isang tawag mula sa kulungan, mula kay Bella. Sa una ay nais niyang baliwalain ito, ngunit tila may isang huling bagay na kailangang tapusin. Sofia, nakikiusap ako. Ang boses ni Bella ay nanginginig. Wala na ang dating kayabangan. Ang anak ko, si Enrico ay pinabayaan na kami. Wala siyang kahit na anong pangangailangan sa loob. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong sa'yo. Pero, ikaw lang ang kilala kong may puso. Napatigil si Sofia. Tumingin siya sa malayo, sa komunidad ng San Roque, kung saan ang mga bata ay masayang naglalaro. Isang huling pagsubok sa kanyang katatagan at sa lalim ng kanyang pagpapatawad. Ang bata ay walang kasalanan sa mga pagkakamali ng mga magulang nito. Ipadadala ko ang aking kinatawan upang ayusin ang lahat ng kailangan ng bata. Bella, ang mahinahong sagot ni Sofia, hindi dahil sa iyo,
kundi dahil ayaw kong lumaki ang isa pang bata sa mundong puno ng puot. Pero huwag mo na akong muling tatawagan. Ang utang mo sa'kin ay hindi mababayaran ng pera, kundi ng pagbabago ng iyong buhay. Ibinaba ni Sofia ang telepono at huminga ng malalim. Ang huling hibla ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Habang ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha, naramdaman ni Sofia ang isang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa tagumpay ng kumpanya, kundi sa kalinisan ng kanyang konsensya. Paano nga ba sinusukat ang taas ng isang gusali? Hindi sa bilang ng mga palapag nito, kundi sa lalim ng pundasyon ng pagkatao ng nagtayo nito. At para kay Sofia ang kanyang paglalakbay ay simula pa lamang ng isang mas malaking arkitektura. Ang arkitektura ng isang buhay na puno ng pag-ibig, katarungan, at tunay na kapayapaan. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila isang dahan-dahang pag-ikot ng mga pahina ng isang blueprint na mula sa pagiging gusot at marumi ay naging isang malinis at nagniningning na obra maestra. Sa gitna ng Salvador Legacy Village, ang hapon ay laging binalot ng amoy ng sariwang sampagwita at ang masiglang ingay ng mga batang naghahabulan sa malawak na parke. Wala na ang bakas ng putikan at ang takot sa demolisyon. Ang bawat bahay dito ay nakatayo ng may dangal, binuo sa ilalim ng matapat na pangangasiwa ni Sofia Navarro Salvador. Nakatayo si Sofia sa balkonahe ng kanyang sariling tahanan, isang simpleng estruktura na gawa sa salamin at kahoy na nagpapahintulot sa liwanag ng araw na pumasok sa bawat sulok. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at paltos, ay makinis na muli, ngunit nananatili ang katatagan sa bawat galaw. Nang ganap na kapayapaan ang naramdaman niya nang marinig ang mahinang himig ng kanyang ina mula sa loob ng bahay. Si Nanay Rosa ay masayang nagluluto ng merienda. Ang kanyang lagnat at panghihina ay matagal nang naging bahagi ng nakaraan. Ang matanda ay hindi na kailangang manginig sa lamig ng ulan dahil ang bawat pader na nakapaligid sa kanya ngayon ay binuo ng may pagmamahal at tunay na malasakit. Naitanong ni Sofia sa kanyang sarili, tunay na nga ba siyang nakapagpatawad? Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahang proseso ng pagpapakawala. Pinatawad na niya si Javier, hindi dahil sa nawala ang sakit ng kanyang pagtataksil, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng kahapon. Ang balita na si Bella ay dahan-dahang nagbabago sa loob ng kulungan at ang bata ay lumalaking maayos sa ilalim ng suporta ng kanyang foundation ay sapat na upang malaman ni Sofia na ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng paghihiganti. Ang katarungan ay ang pagkakaroon ng kakayahang tumulong kahit sa mga taong sumira sa iyo. Sa tabi ni Sofia, lumapit si Mateo dala ang isang folder ng mga bagong disenyo para sa isang pampublikong paaralan. Bagaman mas matanda na ang engineer, ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi kumukupas. Sofia, handa na ang mga plano. Ang pundasyong gagamitin natin ay ang pinakamatibay sa buong bansa. Ang nakangiting sabi ni Mateo. Hindi man sila nagkaroon ng romantikong ugnayan sa tradisyonal na paraan. Ang kanilang pagsasama ay naging isang matibay na haligi ng pagtitiwala at respeto na nagbigay sa kanila ng bagong kahulugan ng pamilya. Ang aral na nais iwan ni Sofia sa bawat taong makakarinig ng kanyang kwento ay simple. Huwag matakot na mawasak. Ang bawat pagkagiba ng ating buhay ay isang pagkakataon upang makapagpatayo ng isang mas matatag na pundasyon. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kumpanya o sa titulo ng lupa, kundi sa kalinisan ng ating puso at sa tibay ng ating paninindigan sa gitna ng uno. Ang bawat bitak sa ating pagkatao ay hindi kapintasan, kundi mga puwang kung saan dahan-dahang pumapasok ang liwanag ng pag-asa. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog,
At ang mga ilaw sa komunidad ay isa-isang nagsisindi, dahan-dahang ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang dampi ng hangin, ang amoy ng luto ng kanyang ina, at ang katahimikan ng isang buhay na wala nang itinatagong lihim. Sa wakas, ang arkitekto ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Isang tahanang binuo sa katotohanan, pinatibay ng pagpapatawad, at nagniningning sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang pamilya.